Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagnilay-nilay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagninilay-nilay na naway maging simula ng ating mga araw na may kagalakan, kapayapaan, at panibagong lakas mula sa Panginoong Hesukristo. Ito po ang ating pang-araw-araw na pagkain ng ating kaluluwa. Ang mga salita ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagninilayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Mateo, Kabanata 10, talatang 40 hanggang 42. Isang maikling bahagi ng Ebanghelyo na nagtuturo ng malalim na kahulugan ng pagtanggap, pakikitungo sa kapwa at pagpapakita ng kabutihan sa ngalan ni Kristo. Ito po ang sinasabi sa Mateo. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa akin, propeta. Dahil sa siya ay propeta, ay pagtanggap ng gantimpala o nauukol sa isang propeta. Ang tumatanggap sa isang matuwid na tao, dahil sa siya ay matuwid, ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa isang matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliliit na ito, dahil alagad siya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi siya mawawalan ng gantimpala. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kaniyang mga salita. Saglit po tayong manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpakumbaba sa iyong harapan na humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkakamali, O Diyos. Patawarin niyo po kami, Panginoon, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang kami, O Diyos, ay patuloy na makasunod sa iyong kalooban, at gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Aming itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Abutin niyo po sila, O Diyos, at pagalingin dahil sa mga karamdaman, Panginoon. Panginoong Hesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang mga tagalingan ng may mga sakit, O Diyos. Haplosin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sila, O Diyos, sa kanilang mga nagawang pagkakamali. At pagkalooban din ng kagalingan, pangkaluluwa. Amin ding idinudulog ang aming bayan, O Diyos. Bigyan mo kami ng tapang na ipaglaban ang tama at mamuhay ayon sa iyong kalooban. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming bayan, O Diyos. Ipagkakaloob mo sa amin ang kapayapaan, kaunlaran at gabay sa bawat hakbang. Mangyaring alisin ang diwa ng pagkamakasarili, kayabangan at katiwalian mula sa aming mga pinuno. Hayaan silang magkaroon ng makadiyos na budhi at integridad upang akayin ang aming lupain na magkaroon ng masaganang kaunlaran. Aming inilalapit sa iyo, Diyos, ang aming mga kaibigan na magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Anuman ang kanilang
nagtatrabaho, O Diyos, sila po'y ingatan mo. Ilayo mo sila sa mga pagsubok, Panginoon. Kung sila man ay nagtuturo sa mga paaralan, bigyan mo sila ng karunungan. Dagdagan mo po ang karunungan ng kanilang mga buhay. Kung sila man ay nagmamaniho ng mga sasakyan, sila man ay mga drivers, jeepney drivers, bus driver, at iba pa, Panginoon, ingatan mo sila sa daan. Bigyan mo sila ng hamang pasensya, O Diyos, upang sila, Panginoon, ay hindi magkaroon ng anumang mga confrontation sa kalsada na hantong sa hindi magandang resulta, Panginoon. Amin din inilalapit, O Diyos, ang mga kaibigan namin na ang bawat pamilya ay hindi nagkakasundo. Sila po'y pagbuklorin mo ng iyong pag-ibig, O Diyos, upang ang bawat pamilya ay magkaroon ng pagmamahalan sa isa't isa. Ang magkapatid, ang mag-anak, Panginoon. Bigyan mo sila ng pagmamahalan, Panginoon, upang sila, O Diyos, ay patuloy na makapaglingkod sa iyo, O Diyos, sa pamagitan ng sa kanilang mga buhay, Panginoon. Amin din nilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kaibigang nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang mga OFW, patuloy mo po silang ingatan. Ilayo mo po sila sa anumang mga pagsubok sa buhay, sa mga tukso, O Diyos. Sila, O Diyos, ay nagtiis sa malayong lugar na maghanap buhay upang mabigyan nila ng maayos na buhay ang kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Gayon din po, O Diyos, aming inilalapit sa inyo ang mga naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng banal mong Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Amin din inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kaibigan na nagmamigrate na sa ibang bansa. Ang aming mga kaibigan na nandoon na naninirahan sa Amerika, sa Canada, sa Australia, sa New Zealand, at sa ibang parte pa ng mundo, O Diyos. Sila po'y ingatan mo, Panginoon. At gamitin mo sila bilang ilaw at asin sa lugar kung saan sila naninirahan, Panginoon. Naway sila, O Diyos, ay maibagahagi nila ang iyong mabubuting balita upang marami ding makakarinig at sila din, Panginoon, ay maliligtas sa araw ng iyong pagbabalik dito sa lupa, Panginoon. Lord, salamat. Salamat sa iyong gabay at patnubay. At patuloy naming idinadalangin, O Diyos, ang aming mga lolo at lola, ang mga matatanda, Panginoon. Patuloy mo silang bigyan ng kalakasan, pandungan mo sila ng iyong banal na kamay upang sila, O Diyos, ay hindi makakaroon ng mga karamdaman, Panginoon. Tulungan mo sila, O Diyos, na makapag-contribute sa aming bayan ng maganda. Tulungan mo sila, O Diyos, na maging masaya ang kanilang mga buhay. Ingatan mo din ang mga nakaalaga sa kanila, O Diyos, at patuloy mo po silang bigyan ng kalakasan. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Tanggapin mo siya. Tinatanggap mo si Kristo. Yun po ang pamagat ng ating pagninilay-nilay. May isang matatandang babae na araw-araw nagbibigay ng tinapay sa batang palaboy sa kanilang kanto. Tahimik lang siya. Walang drama, walang papuri. Isang araw, ang batang ito ay nailigtas sa masamang barkada dahil sa kabutihang naranasan niya. Hindi alam ng matanda, siya pala'y naging daluyan ng grasya ng Diyos. Sa Ebanghelyo ngayon, mga kaibigan, si Jesus ay nagbibigay ng pangakong malinaw. Ang tumanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin.
At kahit isang basong tubig na ibinigay sa isang alagad, hindi mawawalan ng gantimpala. Minsan, ang tingin natin sa pananampalataya ay dapat malaki, makapangyarihan, dramatiko. Pero si Jesus, mga kaibigan, ay nagpapaalaala ang mga simpleng gawa ng kabutihan. Kapag ginawa mo sa ngalan ng Panginoong Hesukristo, na walang halaga, hanggang walang halaga, no? Tanggapin ang mga ipinadala ni Kristo. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. Kapag ang isang tagapagturo ng salita ng Diyos ay binigyan ng respeto at pakinggan, si Kristo mismo ang ating tinatanggap. Kapag ang isang misyonero, o pare man, o madre man, o pastor, o ministro, o simpleng tagapaglingkod, ay niyakap at sinuportahan, tayo'y naglilingkod hindi lang sa tao, kundi sa Diyos, mga kaibigan. Ito ngayon ang tanong. Tumutulong ba ako sa mga alagad ni Kristo? Pinapakinggan ko ba ang kanilang mensahe? O tinatanggihan ko sila dahil lang sa panlabas na anyo o kahinaan nila? Ang tumatanggap sa propeta ay tatanggap ng gantimpala ng isang propeta. Hindi mo kailangang maging pari, maging madre, o leader, o o pastor man, o ministro. Kapag sinuportahan mo ang isang lingkod ng Diyos, mga kaibigan, bahagi ka ng kanyang misyon. Ikaw ay kasama sa kanyang gantimpala. Minsan, hindi tayo ang nasa entablado. Pero ang simpleng panalangin at suporta natin ay nagpapalago ng kaharian ng Diyos. Ang maliit na kabutihan, mga kaibigan, ay dakila sa langit. Sinumang magbigay ng isang basong malamig na tubig dahil alagad siya, hindi mawawala ng gantimpala sa mundo. Ang kabutihan ay kadalasang sinusukat sa laki ng donasyon o laki ng sakripisyo. Pero sa Diyos, mga kaibigan, ang motibo ng puso ang sukatan. Isang baso ng tubig, kung ibinigay dahil sa pagmamahal sa Diyos, ay higit na mahalaga kaysa milyon-milyong peso na mayabang na ipinagmalaki. Kaya huwag mong sabihin, wala akong ambag, wala akong kaya, hindi ako importante. Ang bawat kabutihan, kaibigan, ang bawat kabutihan, kahit maliit o katiting man, ay mahalaga sa ating Panginoong Hesukristo. Ito ngayon ang hamon sa atin, mga kaibigan. Tanggapin ang mensahe ng Diyos. Makinig sa salita ng Diyos. Suportahan ang mga misyonero, mga pastor, pari, ministro, at mga lingkod ng simbahan. Maging daluyan ng kabutihang huwag matakot tumulong kahit sa maliit na paraan, mga kaibigan. Alalahanin, isang simpleng ngiti, dasal, o baso ng tubig ay may gantimpala. Gawin ang lahat sa ngalan ni Kristo, kahit simple,
gawaing bahay. Gawin bilang handog. Kahit pagod ka na pagkaibigan, kung ginagawa mo ito na may pagmamahal, ito ay banal. Ang pagtanggap sa kapwa ay pagtanggap kay Kristo. Ang kabutihan ay hindi nasusukat sa laki, kundi sa pagmamahal. Lahat ng gawa, mabubuting gawa, gaano man kaliit, ay may gantimpala yan sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, maraming pagkakataon na akala ko wala akong silbi. Akala ko hindi sapat ang aking mga simpleng ginagawa. Pero salamat sa paalaala mo ngayon na ang bawat mabuting gawa, maliit man, ay mahalaga sa iyong mga mata. Turuan mo akong tumanggap ng iyong mga alagad. At ako rin, Panginoon, gawin mo akong alagad na maaaring tanggapin ng iba. Sa bawat baso ng tubig na aking iniaalay, sa bawat kabutihan na aking ibinigay, tanggapin mo ito bilang alay ng pag-ibig. Panginoong Hesus, pagpalain mo po ang lahat ng tumatanggap ng iyong mga salita ngayong umaga. Ingatan mo sila, ilayo mo sila sa anumang kapahamakan o anumang karamdaman. Anuman ang kanilang ginagawa, O Diyos, hinahawakan, sinasabi, pagpalain mo sila. Maging pagpapala ang kanilang mga sinasabi, O Diyos, sa iba, upang ang iba, Panginoon, ay maliligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.